Ang 5 pinakamahusay na pagkaing mayaman sa magnesium para tulungan ang mga senior na mawala ang pulikat. Naranasan niyo na po bang magising sa kalagitnaan ng gabi dahil sa isang matinding kirot sa inyong binti o baka sa parte ng inyong hita? Kung kayo po ay higit sa 10 anyos, malamang ay alam ninyo kung gaano ito kasakit na para bang ang inyong mga kalamnan ay naging bato. Alam po ninyo ang mga pulikat na ito sa gabi ay hindi lamang simpleng abala. Ninanakaw nito ang inyong mahalagang tulog, sinisipsip ang inyong lakas, at nagiiwan ng pakiramdam ng panghihina sa inyong mga binti tuwing umaga. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Dr. Miguel Santos, isang lisensyadong doktor na dalubhasa sa pag-aalaga ng mga nakatatanda o geriatric specialist sa loob ng mahigit 25 taon. Sa aking karanasan, natulungan ko na ang libu-libong senior citizen na maibalik ang kanilang kalusugan sa pamamagitan ng mga natural na pamamaraan. Ang sasabihin ko sa inyo ay isang bagay na marahil ay hindi sasabihin ng karamihan sa mga doktor. Ang mga pulikat na ito ay madalas na isang senyales ng isang tago at hindi napapansing kakulangan sa magnesium, isang problemang palihim na lumalala habang tayo ay nagkakaedad. At hindi lang po pulikat ang idinudulot ng kakulangan sa magnesium. Pinapataas din nito ang panganib ng mga problema sa puso, palagi ang pagkapagod at mga aksidenteng pagkahulog. Ngunit mayroon pong magandang balita. Ito ay may solusyon na hindi nangangailangan ng mamahaling mga suplemento o komplikadong mga gamot na may reseta. Ngayon, ibabahagi ko sa inyo ang 5 pagkaing mayaman sa magnesium na napatunayan sa mga pag-aaral na nagpapalakas ng inyong mga kalamnan, nagpapabuti ng sirkulasyon ng dugo, mas mabilis na nagpapaginhawa sa mga pulikat, at nagbibigay sa inyo ng mahimbing na tulog na matagal nyo nang hinahanap. Ang mga superfood na ito ay hindi po mahirap hanapin. Sa katunayan, karamihan sa mga ito ay mabibili ninyo sa inyong lokal na pamilihan o supermarket. At sa pamamagitan ng tamang paghahanda, matutulungan ninyo ang inyong katawan na sumipsip ng halos doble ang dami ng magnesium kumpara sa mga artipisyal na tableta. Bago po tayo magpatuloy, maaari po bang mag-iwan kayo ng komento sa ibaba? Naranasan nyo na po ba ang pulikat sa kalamnan o yung tinatawag na night cramps? Pakikwento naman po ang inyong karanasan. Ang inyong istorya ay maaaring maging inspirasyon sa iba para simulan din ang pag-aalaga sa kanilang sarili. At kung pinapahalagahan po ninyo ang pakiramdam na malakas, aktibo at independente sa anumang edad, mangyaring pindutin ang like button at mag-subscribe sa ating channel. Linggo-linggo po kaming nagbabahagi ng mga praktikal at siyentipikong payo kung paano mapapanatili ang inyong kalusugan sa natural na paraan. Panoorin po ninyo ito hanggang sa dulo dahil ibabahagi ko rin ang isang simpleng nighttime routine na maaari ninyong simulan ngayong gabi para mabawasan ang pulikat at magkaroon ng mas mahimbing na tulog. Handa na po ba kayong matuto? Simulan na po natin sa ating unang pagkain. Unang pagkain, espinaca spinach. Karamihan sa atin ay hindi pinapansin ang isang simpleng berdeng madahong gulay. Nais kong simulan sa isang pangkaraniwang gulay na marahil ay nakikita ninyo sa inyong lingguhang pamamalengke, ang espinaka. Alam niyo po ba na ang simpleng gulay na ito
ay isa sa mga pinakamabisang natural na lunas para sa pagkapagod at pulikat sa binti sa gabi. Maraming mga senior ang nagugulat kapag nalaman nilang ang espinaka ay siksik sa magnesium, isang mineral na tahimik na nagpoprotekta sa inyong mga ugat at kalamnan habang kayo ay tumatanda. Ipinapakita sa mga pag-aaral na halos 8 sa bawat 10 senior citizen ay hindi nakakakuha ng sapat na magnesium. Ang nakatagong kakulangang ito ang isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit bigla na lang naninigas ang inyong mga binti habang natutulog o kung bakit kayo gumigising na pagod at nananakit ang katawan. Sa paglipas ng panahon, pinapataas din nito ang panganib ng mga problema sa puso, alta presyon at mga aksidenteng pagkadulas o pagkahulog. Nakakamangha kung gaano kabilis makakatulong ang tamang paghahanda ng espinaka upang muling punan ang inyong reserba ng magnesium. Ngunit heto ang isang bagay na hindi alam ng karamihan: ang pagpapakulo ng espinaka sa maraming tubig ay nag-aalis ng hanggang 60% ng mahahalagang nutrisyon nito. Ang paggamit naman ng microwave ay maaari ring sumira sa mga maselang sustansya nito. Ang pinakamahusay na paraan upang mapanatili ang kabutihan nito ay ang dahan-dahang pag-steam o pagpapasingaw sa mga dahon nito sa loob lamang ng hindi hihigit sa 5 minuto. Sa ganitong paraan, ang magnesium ay nananatili kung saan ito nararapat. Pagkatapos, steam, magdagdag ng 1 kutsara ng cold-pressed extra virgin olive oil sa inyong plato. Ang malusog na taba mula sa olive oil ay tumutulong sa pagdala ng magnesium sa pader ng inyong bituka para mas epektibo itong masipsip. Para sa dagdag na tulong, pigaan ito ng kaunting katas ng sariwang lemon o kalamansi na nagpapataas ng pagsipsip ng magnesium ng hanggang 3 beses at nagbibigay pa ng bitamina C. Baka po iniisip ninyo kung ito ba ay talagang epektibo. Hayaan ninyong ikwento ko ang tungkol kay Ginang Elena Reyes, isang 72 taong gulang na retiradong librarian mula sa Laguna. Halos 1 dekada siyang nagdusa mula sa matitinding pulikat na gumigising sa kanya halos gabi-gabi. Kahit anong gamot na ireseta ng kanyang doktor, walang nagbigay ng pangmatagalang ginhawa. Sa wakas, isang dietitian ang nagpayo sa kanya na subukan ang simpleng pamamaraang ito. Matapos ang 3 linggo ng pagkain ng steamed spinach 4 na beses sa 1 linggo, halos tuluyan nang nawala ang kanyang mga pulikat at nagsimula siyang matulog ng mahimbing sa buong gabi. Pakiramdam ko ay ibinalik sa akin ang buhay ko, sabi ni Ginang Elena. Kapag kayo ay mamimili, siguraduhin kumuha ng mga sariwang bigkis ng espinaka na malutong at matingkad ang pagkaberde. Iwasan ang mga naninilaw o lanta na dahil nawala na ang karamihan sa nutrisyon ng mga ito. Kung walang sariwang espinaka, maaari kayong gumamit ng plain frozen spinach. Huwag na huwag gagamit ng mga uri na may cream o may pampalasa na dahil madalas itong may labis na asin o saturated fat na humahadlang sa pagsipsip ng magnesium. Sa bahay, itago ang sariwang espinaka sa vegetable drawer ng inyong refrigerator, hindi pa hinuhugasan at nasa loob ng isang bag na may butas para makahinga. Gamitin ito sa loob ng 3 hanggang 4 na araw para sa pinakamataas na sustansya. Palaging hugasan ito bago mismo lutuin. At iwasang ibabad ito sa tubig
ng matagal. Kung nais ninyong maghanda ng pagkain ng maaga, maaari ninyong steam sandali ang espinaka at itago sa isang lalagyan na may takip sa loob ng hanggang 30 oras. Ngunit para makuha ang buong benepisyo nito, kainin ito kaagad. Ang pinakasimpleng gawi ang tamang pag-steam at pagtimpla ng espinaka ay makakatulong sa inyo na magkaroon ng mas mahimbing na tulog, mas mapayapang gabi, at mas kaunting takot sa biglaang paninigas ng kalamnan. Hindi kailangan ng mamahaling suplemento at komplikadong mga ritual. Maaari kayong magsimula ng isang maliit na pagbabago ngayon. Susunod, ibabahagi natin ang isang malutong na merienda na hindi lang masarap kundi pinoprotektahan din ang inyong puso at tumutulong na ibalik ang balanse ng mineral sa inyong katawan. Ikalawang pagkain, almendras almonds. Ang ikalawang pagkain na nais kong matutunan ninyo ay isang maliit ngunit makapangyarihang merienda na madalas hindi napapansin, ang almendras o almonds. Naitanong nyo na po ba sa inyong sarili kung bakit maraming nakatatanda ang nakakaranas ng palagiang pagkapagod, panghihina ng katawan o pulikat? Isang dahilan na madalas makaligtaan kahit pa sinisikap ng isang tao na kumain ng tama ay ang katotohanang habang tayo ay nagkakaedad, unti-unting nawawala sa ating katawan ang mga mineral tulad ng potassium at magnesium ng mas mabilis kaysa sa kaya nating palitan. Ang pagkawala na ito ay nangyayari dahil sa ilang kadahilanan. Una, ang mga karaniwang gamot tulad ng diuretics pampaihi ay nagpapabilis sa pagkaubos ng mineral. Ikalawa, ang ating mga bato o kidneys ay nagiging mas aktibo sa pagsala at pagtatapon ng mga mineral habang tayo ay tumatanda. Ang almendras ay isang matalinong natural na solusyon upang maibalik ang balanseng ito. Naglalaman ito ng saganang potassium at magnesium sa mga organic na anyo na madaling masipsip ng katawan. Ang mas nakakaintriga pa sa almendras ay ang banayad nitong alkalizing properties. Ibig sabihin, tumutulong ito na labanan ang bahagyang kaasiman acidity na namumuo sa inyong dugo habang kayo ay nagkakaedad na, lalong pumipigil sa pamamaga ng inyong mga kalamnan at kasu-kasuan. Ngunit heto ang hindi alam ng maraming tao. Ang magagandang taba sa almendras ay gumaganap bilang mga mikroskopikong tagapagdala. Lumilikha sila ng maliliit na balsa na naglilipat ng mga mineral sa pader ng inyong bituka ng mas epektibo kumpara sa mga gawa-gawang suplemento. Dahil dito, ang regular na pagkonsumo ng almendras ay makakatulong na maibalik ang antas ng inyong magnesium ng mas mabilis at mas mahusay. Hayaan ninyong ikwento ko ang tungkol kay Ginoong Roberto Cruz, isang 58 taong gulang na retiradong mekaniko mula sa Batangas. Sa loob ng maraming taon, halos gabi-gabi siyang ginigising ng matatalim na kirot sa kanyang mga binti. Sinubukan niya ang mga magnesium supplement, pag-uunat o stretching at maging mga espesyal na lotion. Walang gumana. Sa huli, inirekomenda ng kanyang nutrisyonista na isama niya ang mga binabad na almendras sa kanyang pang-araw-araw na pagkain. Sa loob lamang ng 2 linggo, naramdaman ni G. Roberto na mas malakas siya at mas masigla at ang mga pulikat
ay halos naglaho na. Namangha ako na ang isang bagay na napakasimple ay maaaring magkaroon ng ganito kalaking epekto. Sabi niya, kung nais ninyong subukan ang paraang ito, siguraduhing bumili ng dekalidad na buong almendras na may balat pa. Ang kayumangging balat nito ang naglalaman ng karamihan sa mga antioxidant at polyphenol na nagpoprotekta sa inyong mga daluyan ng dugo at nagbabawas ng pamamaga. Kung maaari, gumamit ng organic na almendras. Iwasan ang mga inani sa kumbensyonal na paraan dahil madalas itong may mga latak ng pestisidyo na negatibong nakakaapekto sa kalusugan ng inyong bituka. Para makuha ang pinakamaraming benepisyo, gamitin ang paraang ito ng paghahanda. Ibabad ang 30 gramo o halos isang maliit na dakok ng almendras sa filtered water sa loob ng hindi bababa sa 2 na oras sa temperatura ng silid. Ang pagbababad ay nagpapagana sa mga enzyme na sumisira sa mga natural na sangkap na tinatawag na phytates. Ang mga phytates na ito ay maaaring humadlang sa pagsipsip ng mga mineral. Pagkatapos, ibabad banlawan ito ng maigi at itago sa refrigerator hanggang sa 3 araw. Kainin ang mga ito tuwing umaga kasama ang isang piraso ng sariwang prutas na mayaman sa bitamina C tulad ng mga berry o kiwi. Para mapalakas pa ang pagsipsip ng magnesium, iwasan ang pagkain ng almendras kasabay ng mga produktong gatas o dairy. Dahil ang calcium at magnesium ay nag-uunahan sa pagsipsip sa katawan, maaaring mas kaunti ang makuha ninyo mula sa almendras kung sabay silang kukunin. Bago simulan ang rehimeng ito, kumonsulta sa inyong doktor kung kayo ay may mga allergy sa mani o umiinom ng mga pampalabnaw ng dugo blood thinners. Ano po ang resulta? Bukod sa mas kaunting pulikat, maraming mga senior na sumusunod sa simpleng gawin na ito ang nag-ulat ng mas mahusay na panunaw, matatag na presyo ng dugo, at maging mas komportableng mga kasukasuan. Minsan ang pinakamahusay na mga sagot ay hindi matatagpuan sa botika kundi sa kalikasan mismo. Bago tayo dumako sa ating ikatlong pagkain, meron po akong isang mabilis na tanong para sa inyo. Nasubukan nyo na po bang gamitin ang almendras sa inyong pang-araw-araw na dieta para tulungan ang panghihina ng kalamnan o pulikat? O baka meron kayong sariling paboritong lunas? Mag-iwan po ng komento sa ibaba kasama ang inyong karanasan. At mangyaring isaalang-alang ang pag-like sa video na ito at pag-subscribe para hindi ninyo makaligtaan ang mga bagong gabay na partikular na idinisenyo para sa mga nakatatandang tulad ninyo. Binabasa ko po ang bawat mensahe at napakalaking bagay para sa akin na marinig ang inyong mga kwento. Ikatlong pagkain, maitim na tsokolate, dark chocolate. Ang ikatlong pagkain na nais kong ibahagi sa inyo ngayon ay maaaring ikagulat ninyo dahil parang napakasarap para maging totoo. Ito po ay ang dark chocolate o maitim na tsokolate. Opo, tama po ang narinig ninyo. Kapag pinili at inihanda ng tama ang kilalang treat na ito, ay isa sa mga pinakamakapangyarihang natural na mapagkukunan ng magnesium. Maraming mga nakatatanda ang itinuturing ang tsokolate bilang isang maliit na luho lamang. Ngunit ang dark chocolate na may mataas na cocoa content, lalo na iyong naglalaman ng hindi bababa sa 85% cocoa, ay puno ng mahahalagang mineral na lubos na kailangan
ng inyong mga kalamnan at nerbiyos. Ang nagpapatingkad sa dark chocolate ay ang kombinasyon ng magnesium at isang sangkap na tinatawag na theobromine. Ang theobromine ay nagpaparelax sa mga daluyan ng dugo at nagpapabuti ng sirkulasyon. Ito ay mahalaga para sa pagbabawas ng pulikat na madalas mangyari sa gabi. Ayon sa isang pananaliksik mula sa Unibersidad ng Lausanne, ang mga matatandang kumain lamang ng 20 gramo ng high cocoa dark chocolate 3 beses sa isang linggo ay nag-ulat ng 68% na pagbaba sa mga pulikat sa gabi pagkatapos ng 4 na linggo. Iyan ay isang kahangahangang resulta para sa isang napakaliit na pagbabago sa diyeta. Ngunit bago kayo kumuha ng kahit anong tsokolate, dapat ninyong malaman na hindi lahat ng tsokolate ay nilikhang pantay-pantay. Maraming mga produkto sa grocery store ang puno ng idinagdag na asukal artipisyal na pampatamis o mga processed fat na sumisira sa mga benepisyong nais ninyong makuha. Ang susi ay ang pagpili ng isang dark chocolate bar na may hindi bababa sa 85% cocoa at single origin. Ang isang single origin cocoa bean tulad ng mula sa Ecuador o Peru ay nagpapanatili ng mas maraming benepisyal na antioxidant para sa inyong katawan. Kasing halaga rin nito ang paghahanda. Sa halip na kainin ito ng malamig mula sa balot, dahan-dahang tunawin ang inyong dark chocolate sa mababang temperatura. Ang perpektong temperatura ay 45°C. Ang prosesong ito ay nagpapataas ng bioavailability o kakayahan ng katawan na sumipsip ng magnesium ng hanggang %. Maaari kayong magtunaw ng 2 kwadrado sa isang double boiler at magdagdag din ng 1 kurot ng Himalayan pink salt. Ang mga trace mineral sa asin ay gumagana kasama ng magnesium upang mapalakas ang pagiging epektibo nito. Mahalaga rin po ang pag-iimbak. Itago ang inyong tsokolate sa isang lugar na malamig at madilim. Huwag na huwag itong itatago sa refrigerator dahil ang kahalumigmigan ay maaaring makasira sa maselang istruktura nito. Ang pag-enjoy sa tinunaw na dark chocolate bilang isang merienda sa hapon ilang beses sa isang linggo ay malamang na makatulong sa inyo na mapansin hindi lamang ang mas kaunting pulikat kundi pati na rin ang mas matatag na enerhiya at mas mahusay na pagtulog. May isang kwento akong laging naaalala mula kay Ginoong Walter Villanueva, isang retiradong guro mula sa Pampanga. Sa loob ng maraming taon, nahirapan siya sa matitinding pulikat sa binti. Sinubukan niya ang mga tableta ng magnesium, ngunit hindi ito umubra. Kaya lumipat siya sa dark chocolate na inihanda sa ganitong paraan. Sa loob ng 2 linggo, nabawasan ang tindi ng kanyang mga pulikat. At sa loob ng 1 buwan, halos tuluyan na itong nawala. Pakiramdam ko ay napakabuti para maging totoo, sabi niya sa akin. Ngunit ipinakita sa mga pagsusuri sa dugo na ang kanyang mga antas ng magnesium ay sa wakas ay bumalik sa normal. Kapag ang kalikasan ay nag-aalok sa atin ng isang napakasarap na solusyon, sulit itong subukan. Tandaan lamang po ninyo, mas maitim mas mabuti. At ang kaunting paghahanda ay malayo ang mararating. Ika-4 na pagkain buto ng kalabasa pumpkin seeds. Ang ika-4 na pagkain na nais kong bigyang diin ngayon
ay madalas na binabalewala sa karaniwang kusinang Pilipino. Ito po ay ang buto ng kalabasa. Ang maliliit na berdeng buto na ito, nakilala rin bilang papitas, ay nakakagulat na makapangyarihan para sa kalusugan ng kalamnan at magnesium. Kung madalas kayong makaranas ng hindi komportabling pulikat sa kalagitnaan ng gabi o panginginig sa inyong mga binti sa araw, ang buto ng kalabasa ay maaaring isa sa pinakamadali at pinakakapakipakinabang na karagdagan sa inyong dieta. Isang maliit na dakok lamang ay nagbibigay na ng halos kalahati ng inyong pang-araw-araw na pangangailangan sa magnesium. Hindi lang ang magnesium ang nagpapaging espesyal sa buto ng kalabasa. Mayroon din itong iba pang sangkap nang hindi na kailangan ng mga tableta pulbos o mahirap na paghahanda. Naglalaman din ito ng potassium, zinc at plant-based omega-3 fatty acids na sumusuporta sa malusog na paggana ng mga ugat at kalamnan. Kapag pinagsama-sama, pinoprotektahan kayo ng mga sustansyang ito mula sa biglaang pagkapagod at paninigas na nararanasan ng napakaraming nakatatanda habang sila ay tumatanda. Ayon sa isang pag-aaral na inilathala sa American Journal of Clinical Nutrition, ang mga senior na regular na kumakain ng buto ng kalabasa ay nagkaroon ng mas kaunting pulikat sa kalamnan at mas mahusay na kalidad ng tulog sa loob ng 6 na linggo. Bukod pa rito, iniulat ng mga kalahok ang nabawasang pamamaga ng binti at mas magandang sirkulasyon. Ngunit hindi lahat ng buto ng kalabasa ay pare-pareho. Maraming mga nakapaketeng uri ay sobrang maalat at sinangag sa mga mantika na maaaring makabawas sa kanilang benepisyo sa kalusugan at posibleng magdagdag ng bigat sa inyong puso. Para sa pinakamahusay na resulta, piliin ang mga hilaw at walang asin na buto ng kalabasa at itago ang mga ito sa isang lalagyan na hindi mapasukan ng hangin upang maiwasan ang pagiging ransido ng kanilang malusog na taba. Madali lang po itong ihanda. Pwede na itong kainin diretso mula sa pakete. Ibudbod ang mga ito sa ibabaw ng yogurt o oatmeal o idagdag sa mga salad para sa dagdag na lutong. Para ma-maximize ang pagsipsip ng magnesium, ibabad ang mga buto sa filtered water na may isang kurot ng sea salt sa buong magdamag. Ang hakbang na ito ay nagpapagana sa mga enzyme na nagpapataas ng bioavailability at digestibility ng mineral. Ikinuwento sa akin ni Ginang Karina David, isang 69 taong gulang na retiradong nurse mula sa Cebu, ang kanyang karanasan. Sa loob ng mahigit 10 taon, halos gabi-gabi siyang nakakaranas ng pulikat sa binti. Sa loob ng 2 linggo ng pagsasama ng 1/4 tasa ng binabad na buto ng kalabasa sa kanyang pang-araw-araw na pagkain, napansin niya ang isang pagbabago. Humupa ang mga pulikat. Mas mahimbing ang kanyang tulog. At mas naramdaman pa niyang masigla siya sa araw. Kung hindi nyo pa ito nasusubukan, ang buto ng kalabasa ay isang masarap at abot-kayang sangkap na maaaring gamitin ng tuloy-tuloy sa anumang pagkain o merienda. Mayroon itong potensyal na makagawa ng malaking pagkakaiba sa inyong pangkalahatang kalusugan at antas ng magnesium. Ika-5 pagkain, quinoa. Maaaring ikagulat ninyo ang ika-5 pagkain na nais kong ipakilala ngayon.
ito ay ang quinoa. Bagamat itinuturing ito ng maraming tao bilang isa lamang sa mga nauusong health food, ang quinoa ay nilinang sa loob ng libu-libong taon at may kamangha-manghang mga benepisyo sa kalusugan para sa mga kalamnan at balanse ng magnesium. Bakit napakagandang pagkain ng quinoa para sa mga nakatatanda na may pulikat? Una, ito ay isa sa mga pinakamahusay na pinagkukunan ng magnesium mula sa halaman na may humigit kumulang 120 mg bawat isang tasang luto. Iyan ay halos 1/4 ng inyong pang-araw-araw na pangangailangan sa isang maginhawang serving. Ang magnesium ay mahalaga para sa pagpapanatili ng pagre-relax ng kalamnan at pag-iwas sa masasakit na paninigas na sumisira sa inyong enerhiya at nakakagambala sa inyong pagtulog. Bukod pa rito, mayaman din ang quinoa sa potassium, iron at complete protein na sumusuporta sa malusog na sirkulasyon at malalakas na kalamnan. Hindi tulad ng maraming iba pang butil, ang quinoa ay naglalaman ng lahat ng siyam na mahahalagang amino acid na mahalaga para sa paggaling at pagkumpuni ng kalamnan, lalo na habang tayo ay nagkakaedad. Ayon sa isang pananaliksik na inilathala sa Journal of Nutrition and Healthy Aging, ang mga senior na kumain ng quinoa nang hindi bababa sa 4 na beses sa isang linggo ay nagulat ng 50% na mas kaunting pulikat sa gabi pagkatapos ng 6 na linggo. Bukod pa rito, marami ang nagulat ng mas mahusay na paggalaw at mas kaunting paninigas ng katawan sa umaga. Gayunpaman, upang makuha ang mga benepisyong ito, kailangan ninyong ihanda ng tama ang quinoa. Isang karaniwang pagkakamali ang paglaktaw sa hakbang ng pagbabanlaw. Ang saponin, isang natural na balot sa mga buto ng quinoa, ay maaaring humadlang sa pagsipsip ng mga mineral at posibleng makagambala sa sistema ng panunaw. Kaya bago lutuin, palaging banlawan ng maigi ang inyong quinoa sa malamig na tubig. Para sa pinakamahusay na resulta, lutuin ito sa sabaw ng gulay na mababa sa asin sa halip na tubig lamang. Nagdaragdag ito ng karagdagang mineral bukod pa sa pagpapabuti ng lasa. Bago ihain, pigaan ng katas ng lemon o kalamansi at budburan ng kaunting extra virgin olive oil ang quinoa upang mapataas ang bioavailability ng magnesium nito. Ang quinoa ay maaaring kainin ng mainit bilang side dish, malamig sa mga salad, o kahit bilang isang masustansyang almusal na may mga mani at berry sa ibabaw. Ito ay banayad para sa mga maselang tiyan, maraming gamit at madaling tunawin. Isa sa aking mga pasyente ay si Ginoong Jorge Santos, isang 72 taong gulang na retiradong guro mula sa Iloilo. Maraming taon siyang nagtiis sa pagkapagod at pananakit ng binti. Sinimulan niyang gamitin ang quinoa sa kanyang mga pagkain sa halip na puting kanin. At pagkatapos ng 1 buwan, napansin niya ang isang malaking pagbabago. Halos nawala ang kanyang mga pulikat. Tumaas ang kanyang sigla. Idinagdag niya na sa wakas ay naramdaman niyang kontrolado na niya muli ang kanyang kalusugan. Kung hindi niyo pa ito nasusubukan noon, ngayon ay isang magandang panahon para subukan ang quinoa. Isang mabilis at masarap na paraan upang maibalik ang inyong ginhawa at bigyan ang inyong katawan ng magnesium. Ang emergency protocol,
Kapag inatake ng pulikat, bago po tayo magtapos, nais kong bigyan kayo ng isang bagay na lubhang kapaki-pakinabang. Dahil kahit na may pinakamahusay na diyeta na mayaman sa magnesium ang mga pulikat, ay maaari pa ring mangyari bigla at walang babala karaniwan sa kalagitnaan ng gabi. Pag-usapan natin kung ano ang maaari ninyong gawin sa mismong sandaling iyon upang maibsan ang sakit at mapabilis ang paggaling ng inyong mga kalamnan. Heto po ang paraan kung paano haharapin ang pulikat sa isang emergency. Isang serye ng mga pamamaraan na ginagamit ng mga medical practitioner at napatunayan ng mga klinikal na pag-aaral. Unang hakbang, ang 30 segundong reflex maneuver. Sa sandaling maramdaman ninyo ang simula ng pulikat, bumangon kaagad sa kama. Kahit na hating gabi, ilagay ang inyong paa ng patag at matatag sa isang malamig na sahig. Ang biglaang pagbabago ng temperatura ay nagtitrigger ng mga nerve reflex na tumutulong sa pagre-relax ng kalamnan. Magsimulang maglakad ng dahan-dahan habang inililipat ang inyong bigat sa apektadong binti na bahagyang nakabaluktot ang mga tuhod. Ayon sa pananaliksik, mas epektibo ito kaysa sa pagsisikap na iunat kaagad ang kalamnan. Ikalawang hakbang, ang mabilis na hydration shot. Siguraduhing laging meron kayo ng mga sangkap na ito sa inyong kusina, isang baso ng maligamgam na tubig, isang kurot ng Himalayan pink salt para sa mga mineral, isang kutsaritang purong pulot pukyutan para sa potassium, at ang katas ng isang kapat na lemon o kalamansi para sa pagsipsip ng magnesium. Haluin lahat at dahan-dahang inumin kapag may pulikat. Panatilihin ito sa inyong bibig sa loob ng mga 10 segundo bago lunukin. Nagbibigay daan ito para sa mabilis na pagsipsip ng mga sustansya sa pamamagitan ng inyong mga oral tissue upang ang ginhawa ay dumating sa loob lamang ng ilang minuto. Ikatlong hakbang, paglalapat ng acupressure. Hanapin ang dalawang mahalagang punto sa inyong binti. Ang unang punto, ang Susan Lee, ay matatagpuan mga 4 na daliri sa ibaba ng inyong tuhod, bahagyang papunta sa labas. Ang ikalawang punto ay nasa gitna ng binti sa pagitan ng 2 kumpol ng kalamnan sa inyong calf. Maglapat ng matatag na presyon sa bawat lokasyon sa loob ng 10 hanggang 15 segundo habang humihinga ng dahan-dahan. Nakakatulong itong harangan ang mga pain impulses at buksan ang nanigas na kalamnan. Ika-4 na hakbang, emergency thermal therapy. Gumamit ng init at lamig upang basagin ang paninigas. Maglagay ng isang tuwalya na nakabalot sa isang bote ng maligamgam, hindi mainit na tubig sa kalamnan sa loob ng 30 segundo. Agad na sundan ito ng isang ice pack sa loob ng 20 segundo. Gawin ang siklong ito ng 3 beses. Ang pagkakaibang ito sa temperatura ay nagpapataas ng sirkulasyon at nagpaparelax sa mga dulo ng nerbiyos. Ika-5 hakbang, iwasan ang mga karaniwang pagkakamali. Huwag hilahin o iunat ng husto ang kalamnan. Ang matinding sakit ay maaaring magdulot ng maliliit na punit na nagpapabagal sa paggaling. Bukod pa rito, iwasan ang pagligo ng mainit na tubig kaagad pagkatapos ng pulikat. Bagamat maaaring masarap ito sa pakiramdam sa simula, maaari itong magpalala ng pamamaga sa kalaunan. Ika-6 na hakbang, ang proseso ng pagbawi.
Pagkatapos ng krisis, maglaan ng 5 minuto upang maglakad ng dahan-dahan upang maibalik ang sirkulasyon. Pagkatapos, uminom ng 1 baso ng magnesium water. Paghaluin lamang ang 1 sachet ng magnesium chloride sa 1 litro ng tubig at inumin ito sa buong araw. Panghuli, upang maibsan ang anumang natitirang tensyon at maiwasan ang pag-ulit, maglagay ng green clay compress sa kalamnan sa loob ng 20 minuto. Ang pagsunod sa mga simpleng hakbang na ito na suportado ng agham ang inyong pinakamahusay na proteksyon laban sa susunod na hindi inaasahang pulikat. Subukan niyo po ang mga ito upang maranasan ang pagkakaiba para sa inyong sarili. Konklusyon at isang mahalagang aral sa buhay. Ngayon ay natuklasan na ninyo ang mga pinakamahusay na diskarte para malampasan ang abala at sakit na dulot ng mga pulikat sa gabi. Ang bawat hakbang mula sa mabisang mga pagkaing mayaman sa magnesium hanggang sa mga emergency na pamamaraan na maaari ninyong gamitin ngayon ay simple, natural at napatunayang epektibo. Tandaan po ninyo, ang pulikat ay hindi lamang basta bahagi ng pagtanda. Ito ay paraan ng inyong katawan na humihingi ng tamang nutrisyon at atensyon. Sa pagsisimula sa mga maliliit na pagbabagong ito, binabawi na ninyo ang kontrol sa inyong ginhawa, tulog at kalayaan. Bago po ako magtapos, nais kong mag-iwan ng isang mahalagang aral sa buhay. Isipin po ninyo na ang ating katawan ay parang isang hardin. Kung bibigyan natin ito ng tamang alaga, tamang pataba, mula sa pagkain, sapat na dilig ng tubig, atensyon sa mga senyales na ibinibigay nito, ito ay tiyak na mamumulaklak sa kalusugan at lakas anuman ang ating edad. Huwag nating balewalain ang mga simpleng bulong ng ating katawan. Sa halip, pakinggan natin ito, alagaan at panoorin itong umunlad. Nasa ating mga kamay ang kapangyarihang gawing masigla at malusog ang ating mga ginintuang taon. Gusto ko pong malaman kung alinman sa mga payong ito ang nakatulong sa inyo. Aling pagkain o pamamaraan ang una ninyong susubukan. Ibahagi po ang inyong kwento sa pamamagitan ng pag-iwan ng komento sa ibaba. Ang inyong karanasan ay maaaring maging inspirasyon para sa iba pang nanonood ngayon. Kung hindi nyo pa po nagagawa, mangyaring i-like ang video na ito upang matulungan ang mas maraming tao na mahanap ang impormasyong ito. Mag-subscribe po kayo sa ating channel upang matiyak na hindi ninyo makaligtaan ang mga madaling sundan at siyentipikong payo na iniakma para sa mga senior citizen. At panghuli, baka gusto ninyong ibahagi ang video na ito sa isang taong kilala ninyo na nahihirapan din sa pulikat sa gabi. Maaari nitong baguhin ang kanilang buhay tulad ng kung paano nito maaaring baguhin ang sa inyo. Alagaan po ninyo ang inyong sarili. Manatiling malakas. Magkita-kita po tayo sa susunod na video.